Biyernes ng gabi bago nakatakdang umalis si Marjorie, ay isinagawa ni Maggie ang kanyang maitim na balak. Isang voice message ang natanggap ni Tyrone galing kay Marjorie. Love, please, umuwi ka. Ang aking ina, nasa silid natin, Tyrone. May hawak siya. May sasabihin daw siya sa akin. At dapat daw ay naroon ka. Tyrone, natatakot ako. Natatakot ako. Nanigas ang kamay ni Tyrone nang marinig ang voice message ni Marjorie. Halos kapusin siya ng paghinga sa biglaang pumasok sa isipan. Hindi kaya. Diyos ko po, ano na naman bang kahayupang naisip ni Maggie? Kailan mo ba ako patatahimikin? Bulong ni Tyrone. Sandaling natulala ito sa kung ano ang tamang hakbang. Biglang inalihan ng takot si Tyrone kung paano haharapin ang lahat. Natatakot siya sa dadatnan. Natatakot siyang mawala si Marjorie pero natatakot din siyang magtagumpay si Maggie. Nanatiling tulala si Tyrone at hindi agad nakakilos. Parang nagblangko siya. Pero matapos lamang ang ilang minuto ay napahilamos siya ng mukha at biglang lumabas ng kanyang kubo. Flashback. 3 oras bago ang voice message na yon ni Marjorie ay may magandang nangyari kay Tyrone. Nanaginip siya ng isang mukha ng babae. At ang babaeng yun ay sumasayaw ng naka-underwear sa harap niya. Pagkatapos ay nagtanggal ng maskara ang babae at naging isang diwata ang babaeng yun. Kumikinang at nakakapang-akit. Sinundan daw niya ang diwata pero naglaho ito sa karagatan. Napabalik si Tyrone. Nakaramdam ng takot at ng panlalamig ng buong katawan. Naisip niya ang babae sa panaginip na yon. At bakit nawala ang babae? Ipinagpalagay ni Tyrone na babae yon. At si Marjorie ang agad niyang naisip. Sa takot at pangambay, naglakad palabas ng kubo at naglakad sa dalampasigan. Biglang nagulat si Tyrone dahil nakikita niya ang tubig. Kabisado niyang lugar kaya alam niyang makakaya niyang maglakad. Pero hindi niya namalaya na nakikita niyang buhangin. Ang mga paa niya, ang tubig, ang langit. Ipinikit-pikit niya ang mga mata, pero nakikita na talaga niya. Nagmamadaling naglakad si Tyrone pabalik at tumiretso sa kubo ni Manang Sita at ibinalita kay Aling Sita ang nangyari. Tuwang-tuwa si Tyrone dahil kanina pa siya nagkikwento kay Manang Sita. Pero nakikita pa rin niyang matandang abot hanggang tenga ang ngiti. Alam niyang pati ito'y maligaya sa pagbabalik ng paningin niya. Hanggang sa matapos siyang magkape at bumalik sa kanyang sariling kubo, ay hindi na muling bumalik ang paglabo ng paningin niya. Nakakakita na siya, malinaw na malinaw. Sa labis na tuwa dahil mukhang tuluyan na siyang gumaling, ay naisip niyang tawagan si Marjorie. Pero naka-off ang cellphone ng asawa, kaya iniisip niyang magpadala na lang ng mensahe at sabihing mapapaaga ang plano nilang magbakasyon sa Thailand. The tragic truth. Papaidlip na si Tyrone dahil papalubog na ang araw. Nang makatanggap ng voice message, excited pa siya dahil baka nabasa na ng asawa ang message niya, kaya nag-voice message ito. Pero mukhang inaantok pa ang tinig ng asawa. Pero ang mensahe nitong kinabigla niya. Agad tumakbo sa labas si Tyrone at tinanap si Tando. Aba, di ba inutusan mo sa bayan? Pabalik na siguro yun, mabagal talaga yun dahil nagbike lamang. Sagot sa kanya ni Manang Sita. Saka lamang niya naalala na inutusan nga pala niya ito sa bayan. Dahil ipapaayos niya sana ang balkonahin ng kubo habang nandun pa sila. Bumalik si Tyrone sa kubo niya, saka hindi mapakali na tinawagan si Marjorie. Pero nakapatay na naman ang cellphone nito. Natutukso na siyang tawagan ng biyenan pero pinigilan ni Tyrone ang sarili. Pero ang 30 minutos na paghihintay kay Tando ay torture na kay Tyrone. Natatakot siya sa mensahe ni Marjorie at hindi niya magawang mag-relax. Natatakot siyang lumabo ulit ang paningin. Kaya bago pa man mangyari yon, ay nagpa siya si Tyrone na umalis. Dalang sariling kotse ay nagmaneho si Tyrone pabalik ng Maynila. Habang malinaw pa ang paningin niya, nagahalo ang saya at takot sa puso ni Tyrone. Saya dahil heto at halos nasa Manila na siya at nagawa niyang magmaneho. Nakakakita siya at malinaw ito. Hindi nag-blurred man lang o nagdilim sa halos 2 oras na biyahe niya. Heto at papaliko na siya sa lugar kung saan sila nakatira. Pero may takot si Tyrone sa haharapin. Pero nanaig ang pag-aalala at pag-ibig sa asawa. Kaya kahit hindi handa, kahit walang alam sa dadatnan sa mansyon, ay pupuntahan niya ang asawa. Halos hindi ma-imagine ni Tyrone kung ano na namang kademonyohan ng ginawa ng madrasta o kung ano na naman ang kasinungalingan nito. Nagpadala siya ng mensahe kay Tando na sumunod kapag nakabalik na.
Nagsabi rin siyang dumaan sa barangay at magsama ng kahit dalawa lamang. Ayaw ni Tyrone ng iskandalo, lalong ayaw nito na pag-uusapan ng buhay nito. Pero sa ngayon kailangan na niya ng tulong. 3 oras bago napadala ang voice record kay Tyrone, ay tahimik sa mansyon. Isang lalaking nakahud ang mabilis na pumasok sa loob ng sala at dumiretso sa silid sa ibaba. Isang babaeng mahaba ang buhok ang sumalubong dito at isang mainit na halikang pinagsaluhan. Pagkatapos ay pumasok ang mga ito sa silid. Sa silid ni Maggie. I miss you, honey. Sabi ng lalaking nakayakap kay Maggie habang sinisimsim ang balat ni Maggie na naka-expose sa suot lamang nitong nightrobe. Really? Namimiss mo na rin ba ang kama ko, baby? Sagot ni Maggie na sinimulang hawakan ng lalaking parang sanggol na sabik sa ina. Yes. Ang tagal mo na akong hindi tinatawagan eh. Malapit na nga sana akong magtampo. Sagot ng lalaki. Saka sinimulang tanggalin ang pagkakabuhol ng tali ng roba ni Maggie. Wala itong saplot sa loob kaya naman mas nabaliw ang lalaking kaulayaw nito. Alam mong hindi mo mapapasok yan hanggat hindi tapos ang misyon mo, hindi ba? Asa na? May dala ka ba? Bulong ni Maggie. Oo naman, honey. Sabik na ako sa'yo kaya eto, dinalawa ko pa. Sabi ng lalaki, saka inabot kay Maggie ang 2 tabletang nakabalot sa papel. Dito ka lang muna. Pagkatapos ng kalahating oras umakyat ka sa dati nating pinipwestuhan. Mas maganda sa ilalim ng shower, hindi ba? Panunukso ni Maggie. Nagsuot muli ng roba si Maggie, saka umupo sa lamesa sa dining at nagsali ng gatas at gumawa ng sandwich para sa anak-anakan. Umakyat si Maggie at tinapik-tapik ang nakaidlip na si Marjorie. Gumising ka na. Paggabi na oh. Ang haba ng tulog mo. Masama ba ang pakiramdam mo? Sabi ni Maggie. Parang kanina pa ako nahihilo. Sagot ni Marjorie. Oh, heto, baka gutom lang yan. Hindi ka bumaba kaninang lunch, di ba? Kunwari ay concern na sabi ni Maggie. Marahil nga ay gutom nga siya sa isip-isip ni Marjorie. Kaya agad ininom ang gatas na dala ng ina at kumagat sa sandwich. Nang makita ni Maggie na uminom na ang anak-anakan at kumain ng sandwich, ay napangiti si Maggie. Tumayo ito at nagtungo sa shower at tinimpla ang heater. Tinimpla ko na ang tubig, baka gusto mong maligo. Dahil amoy unan ka na maghapon. Iligo mo yan para mahimasmasan ang pakiramdam mo. Sabi pa ni Maggie. Tumayo si Marjorie. Pero para itong tulala na bigla na lang naghubad na tila sumayaw-sayaw pa. Ang init naman, sabi ni Marjorie na nag-inat pa habang sakto namang pumasok ang isang lalaki at hinahanap si Maggie. Honey, nasan ka? Papasok na ako ha? Nasa shower ka na ba? Tanong ng lalaki na medyo pasigaw na pabulong. Love! Love! You're home! Nandito ka na. Oh, I miss you, baby. Oh, I miss you. I miss you. Salubong ni Marjorie sa lalaking pumasok ng pintuan. Sakto naman kasing inadjust ni Maggie ang ilaw at medyo naging dim light ang mga ilaw sa paligid ng silid. Social kasi ang mga ilaw sa kwarto ni na Tyrone. Naa-adjust ito sa gusto mong liwanag o dim lamang. Nagulat ang lalaki at napatingin siya kay Maggie na noon ay nakaupo sa kama. Sumenya si Maggie na ang ibig sabihin ay sige lang. Tumayo si Maggie at hinubad ang roba. Saka lumapit sa lalaki at sa likod naman pumesto. Saka bumulong. Gusto mong maranasan ang tusam, diba? Ngayon na ang chance mo, honey. Samantalahin natin habang bangag ang anak ko. Gusto ko ding makaranas ng tusam, sabi ni Maggie. Tumangutango ang lalaki. Habang hinahayaan lamang na paghahalikan siya ni Marjorie, ang anak ni Maggie. Dinala ng lalaki ng dahan-dahan ang wild ng si Marjorie at sa CR pumesto ayon sa bilin ni Maggie. In love ang lalaki kay Maggie at aminado siya doon. Maligaya siya sa piling nito. Kaya naman sinusunod niya ang lahat ng ipagawa nito minsan, kahit pa nga kahit masama na. Wala kasi siyang kayang ipagmalaki at kayang ibigay dahil sa sitwasyon nila sa buhay. Ang tanging hiling lamang naman ni Maggie ay ang pagbigyan niya sa anumang hilingin nito. Ang kapalit naman noon ay ligaya sa piling ni Maggie. Masarap nga ang tusam. Nasabik siya nang minsang manood sila ni Maggie noon. Gusto niya itong maranasan.
Pero kung ang kasama naman ay anak ng babaeng gusto niya, parang hindi niya kaya. Hindi niya kaya. Yun ang bulong ng lalaki. Akala niya ang gamot na pinadiskarte ni Maggie ay para dito. Alam niya kasi na paminsan-minsan ay sumusundot ito at siya ang supplier. Mas malupit kasi si Maggie sa bagay na yon kapag may sundot na gamot. Hindi naman madalas, parang pang-trip lang ni Maggie. Lalo na kapag gusto nito ng wild. Isa yun sa kinabaliwan niya kay Maggie. Pero mukhang sa anak nito ginamit. Kakausapin niya si Maggie pagbalik nito. Pakikiusapan niya wag na lang silang magtusam dahil hindi niya kayang gawin sa ibang babae. Si Maggie na lang ang paliligayahin niya. Kaya naman kahit natutokso na, hinayaan lamang ng lalaki si Marjorie ang humalik at humaplos sa kanya. Samantalang bumaba naman si Maggie, hindi para may kunin sa silid, kundi para i-check kung paparating na bang sasakyan ni Tyrone. Kailangang mangyari ang balak niya. Kailangan ngayong gabi magtagumpay siya. Tama nga siya. Dumating na si Tyrone na tila humahangos pa. Kung kakalkulahin niya ang sitwasyon, eksaktong madadat na ni Tyrone na pinagpapakasasaan na si Marjorie ng pain niyang lalaki. At naroon ang lalaki para sa isa pang balak nila. Nasaan si Marjorie? Anong ginawa mo kay Marjorie? Sabi ni Tyrone na agad sinakas si Maggie. Sa biyahe pa lang ay nanggigigil na si Tyrone. Pasalamat talaga siya dahil ginabayan siya ng Diyos sa pagmamaneho. Dahil sa tindi ng takot ay halos hindi na niya alam kung gaano siya kabilis. Kitang-kita ni Maggie na nakatingin ng direkta sa kanya si Tyrone. Kaya alam niyang nakakakita na ito. Nagpanik si Maggie. Dahil hindi aakma ang plano niya. Dahil makikita ni Tyrone na groggy si Marjorie. Kaya posibleng hindi ito maniwala. Ang balak ni Maggie kapag umakyat si Tyrone ay susundan niya ito. At dahil nasa kalagitnaan ng dalawa, maririnig ni Tyrone ang mga ungol ng dalawa. Kilala niya ang lalaking kasama ni Marjorie ngayon. Maingay ito at mahilig sa dirty talk kapag nasa kama. Kaya alam niyang maririnig lahat yun ni Tyrone. Saka mag-hysterical kunwari si Maggie. At isusumbat kay Marjorie ang pangahas na pakikipagniig sa loob na ng silid. Sa ganung paraan ay lalong matitrigger ang galit ni Tyrone at aawayin ang lalaki o si Marjorie. May usapan na sila ng lalaki na hindi nito papatulan si Tyrone at magtatago lamang sa aparador. Habang siya naman kunwari ay pinipigilan si Tyrone at hihintayang palayasin si Marjorie. Pero nakakakita si Tyrone, kaya makikita nito na bangag si Marjorie at malamang magdududa ito sa nangyayari. Pero bago pa man nakapag-isip ng ibang plano si Maggie, ay itinulak na siya ni Tyrone. Huwag na huwag kang magkakamaling pati si Marjorie idamay mo, Maggie. Hindi kita mapapatawad. Tandaan mo yan. Stay away from me and her. Wala akong ginagawa sa kanya. Bakit ko ba ako pinagbibintangan ng kung ano-ano? Ako na nga ang dehado rito eh. Baka nakakalimutan mo, Tyrone, na dinadala ko ang anak mo. At yung asawa mong sinasamba, ha? Bakit hindi mo hanapin sa silid nyo? Nang malaman mong ginagago ka rin ng asawa mo habang wala ka. Sabi ni Maggie, ayon sa plano niya. How could you say that to your daughter? Singhal ni Tyrone, pero kinabahan na rin. Kaya parang ipu-ipo na itinulak ni Tyrone si Maggie sa sopa. Saka ito nagmamadaling umakyat ng hagdan. Natutulala si Maggie. At sandaling nag-iisip kung anong sasabihin kapag nahalata ni Tyrone na bangag si Marjorie. Tama. Pwede niyang sabihing nagda-drug si Marjorie. Na-impluwensya ng boyfriend nito. Basta, bahala na. Basta kailangang maganap ang plano niya. Samantala, 2 oras naman bago naganap ang kasalukuyan, ay nagpadala pala ng mensahe si Marjorie kay Teddy. At sinabing okay na sila ng asawa, na tagumpay ang plano nila. Paniwalang paniwala na ang asawa niya na magbabago na siya. Sinabi ni Marjorie na magpunta ang kasintahan at doon na sila sa silid nila mag-usap tungkol sa plano nila ng kasintahan dahil naiinip na ito. Matagal na nitong hinihintay na makamit ni Marjorie ang perang dapat sa kanya. Kaya nang gabi ring iyon, ay nakatakdang magkita si Marjorie at ang kasintahan nito para samantalahin na wala si Tyrone at pagsaluhan ng magdamag. Pagkatapos mahimasmasan ni Maggie sa pagkakasalampak sa sopa, nagbalak itong tumayo at susundan sana si Tyrone sa silid nila ni Marjorie. Nang bumukas ang pinto at sumulpot si Teddy. Naka-black hoodie ito at nakasombrero pa. Hindi siya napansin ito dahil madilim ang gawing sopa. Dumilim na kasi ng tuluyan at hindi pa nagbubukas ng mga ilaw sa kabahayan. Wala ang asawa ni Tando. Sinadya niyang utusang bumili ng pangkulay ng buhok at may pinapahanap siya sa palengke na alam niyang mahihirapan itong hanapin.
Sinadya niya yun para ito matagalan. Dire-diretso ang boyfriend ni Marjorie sa silid ng mag-asawa. Palibhasa sanay na itong sumimple doon, kaya napatda si Maggie. Wala sa plano niyang kasintahan ng anak. Ano nang mangyayari? Putsang kala, mabubulilyaso pa ata. Nagbabalak na nga sana siyang gawa ng paraan na hindi makatunog si Tando, ang alalay ni Tyrone, na ipinagtataka niya kung bakit hindi pa pumapasok. Heto't may bago na mang-e-epal sa plano. Hindi pwedeng masira ang mga plano niya ngayon dahil lang sa hampas lupang Teddy na yon. Nagpanik si Maggie at naglakad ng payaot pa rito at saka nag-isip ng plan B. Samantala, pagbukas pa lamang ni Tyrone ng pinto ay tinawag agad niya ng pagalit ang asawa. Kaya naririnig ito ng lalaking kasalukuyang inilalapag si Marjorie sa kama. Inalis na niya ito sa shower dahil sa nanginginig na at halos hindi naman makatayo ng maayos. Napakatagal bumalik ni Maggie at kailangan niya pang kausapin. Nang bumukas ang pinto at sumigaw ang isang lalaki, nagulat at natakot ang lalaki. Kaya bigla itong lumayo sa kama at nagtago sa kurtina. Marjorie! Jesus! Ano ba yung itsura mo? Sinong kasama mo? Bakit ka walang suot? Marjorie! Marjorie! Yugyug ni Tyrone sa tila bangag na asawa. Biglang hinablot ni Marjorie si Tyrone at saka pinaghahalikan. Alam ni Tyrone na may kasama si Marjorie sa loob. Ginamit ni Tyrone ang pang-amoy. Malayo ang switch ng ilaw kaya hindi niya agad mabubuksan. Pinakiramdaman ni Tyrone ang paligid, ang galaw ng bawat bagay, maging ang tunog ng hangin. Dinig niyang malalim na paghinga at amoy niya ang kakaibang amoy ng pawis na tila may alak. Inamoy ni Tyrone ang asawa. Amoy toothpaste ang hininga nito, kaya ibig sabihin ng kasama ni Marjorie ang nakainom. At nasa loob ito ng silid nila. Gumala ang mga mata ni Tyrone sa loob ng kanilang silid, kahit pa nga dim light ng lampshade lamang ang bukas. Sensor iyon, kaya kusang bumubukas kapag dumidilim ang paligid. Biglang inalihan ng puot at galit si Tyrone. Buong akala niya'y nagagawa na siyang magustuhan ni Marjorie. Buong akala niya'y masaya na sila habang mamumuhay ng malayo sa mansyon kung nasaan si Maggie. Pero mas masahol pa sa ginagawa ni Maggie ang ginagawa mong ito, Marjorie. Bakit, Marjorie? Bakit hindi mo ako matutunang mahalin? Ako dapat ang kasama mo ngayon. Sa akin mo dapat ipinagkakaloob ang lahat dahil ako ang asawa mo, Marjorie. Halos mangiyak-ngiyak si Tyrone sa awa sa sarili at sa puot na namamayani sa puso niya. Pero hibang pa rin si Marjorie, kaya kinabig pa rin si Tyrone. At ito pa ang umibabaw sa kanya. Tagpong naabutan ni Teddy at dala ng selos at biglang silakbo ng galit. Hinablot nito ang halos gulapay na si Marjorie. Kaya ba hindi mo ako pinapapunta? Kaya ba kanina mo pa hindi mo sinasagot ang tawag ko? Nag-iba ka pala ng plano. Ibang lalaki naman pala ang kasama mong hayop kang babae ka. Sabi ng lalaki na halos sakalin si Marjorie matapos sampalin. Nagulat naman si Tyrone sa biglang pagsulpot ng lalaki ni Marjorie. Saan ito nagtago? Saktong pagkabangon ni Tyrone ay isang malakas na suntok ang sumalubong sa kanya. Susundan pa sana ng isa pero nakabuelo na si Tyrone kaya binigwasan na ang lalaki. Napasubsob ito kay Marjorie kaya sa babae ibinunto ng pagkapahiya dahil napuruhan. At muling nagpambuno ang dalawa. Medyo ng sandaling yon ay tila nahihimasmasan na ang diwa ni Marjorie. Nagawa na kasi nitong mag-react at magtaka sa nangyayari at nakitaan ng takot sa muka nang makita niya nagrarambulan ng dalawang lalaki sa dilim. Pero parang nakalutang pa rin sa ulap si Marjorie. Parang wala siyang lakas. Parang hindi niya maigalaw ang katawan. Maging ang sigaw nito parang walang lakas. Pero nang bibigwasan pa sana ulit ni Tyrone ang kalaguyo ni Marjorie, ay nagawa ni Marjorie makalapit sa dalawa at inawat ang asawa. Saka ito nakiusap na wag saktan ng kasintahan niya. Humarang pa si Marjorie at niyakap ang kalaguyo. Kahit latang-lata, nanigas sa galit at puot si Tyrone. Eto na marahil ang sukdulan, Marjorie. Tama na ang katangahan ko. Hindi ko na kaya. Mababaliw na ako, Marjorie. Walang totoong pag-ibig. Hindi totoong pag-ibig. Mula ngayon na hindi na ako maniniwala sa pag-ibig. Sabi ni Tyrone sa sarili at dahan-dahang tumalikod para sana lumabas na lamang ng silid na iyon. At wag nang lumingon pa. Talo na siya. Nagpapaubaya na siya. Palalayain na lamang niya si Marjorie.
Pero naramdaman ni Tyrone ang pagtusok ng matulis na bagay sa kanyang tagiliran. Kasabay ng pagyakap ng pasakal sa kanya ng isang lalaki mula sa likod.